Naku po mga kababayan, Senator Marcoleta, binuking si Rimulya? Campaign donation issue, sinagot. At naku po mga kababayan, nag-embento pala sila ng kaso. Pambihira mga kababayan, para lang maisama itong si Senator Marcoleta sa tila ba'y makukulong. Naku po mga kababayan, yan ang ating alamin ngayon. Eto. Pero bago pa po yun mga kababayan ay eto muna. Panoorin muna natin mga kababayan kung paano itong si Marcos Jr. pinaiyak ng ating mga kababayang OFW sa Japan po mga kababayan. Naku po, eto. Ayan, dyan nalabas. Dyan nalabas. Ayan na si Bangag! Magnanakaw! Bongbong magnanakaw! Ayan, itaas ang ano, be. Ayan na yung kawatan. Ayan na, lumabas na ang kawatan. Magnanakaw! 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 Ayan na ang magnanakaw! Ayan na ang magnanakaw! 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 Ayan na! Magnanakaw ka! Ayok kang mahiyak ka! Magnanakaw ka! Pambihira mga kababayan, di ba? Naku po. Kawawawan. Naku po mga kababayan, di po ba tila may nagwala na yung ating mga kababayang OFW sa Japan mga kababayan. Di ba pumunta doon si Pangulong Bongbong natin. Di po ba mga kababayan? Tapos hindi yan ibinalita ng ating mainstream media mga kababayan. Bias media. Di po ba? Pambihira. Yung ibinalita nila mga kababayan ay yung tila may AI na mga audience sa sumigaw mga kababayan, kahit di gaano karami. Pambihira talaga. Eto mga kababayan. Pambihira. Kaya mga kababayan, ako po. Tingla sawa na talaga sila mga kababayan sa pamamahala ng ating Pangulong Bongbong ngayon mga kababayan. Di po ba, ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Masaya ka pa rin ba sa pamamahala ng ating gobyerno ngayon? Pambihira. At eto na nga po mga kababayan, pakinggan natin si Senator Marcoleta mga kababayan. Eto. Tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan, opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang istasyon ng television. Yes po. Na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya. Yun naman, donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private pera funds ng naman. gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwin kahit po pala pribadong pondo. Oo. Na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yung po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Bigat, Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre po, establish mo yun. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon
maka-impluwensya. merong madadamage ang gobyerno Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan ang mga yan kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito diyan, ito yung sinasabi ko campaign eh. yan, ng mga panahon Kailangan mong i-connecta. Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Oho. Talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang Walang paper trail. Opo. Ganyan, Kasi plunder nga raw, pag Kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito sa Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. Yes, po. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi dyan ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, Correct, kapag mga kababayan. binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas, opo. ito nang submit ako ng SOSE. Liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Okay. Doon sa Ito po. SOSE ko, Ayan. sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Teka muna, ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Correct. Ng 112 million. ng 112? Opo. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Opo, Bakit yun ito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa tatlong kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa election sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign Campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang No. wala siyang kasalanan dyan. Walang- Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Mhm. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioner. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, sir. okay, so 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect sa Ba't akin ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka Pambihira po talaga mga kababayan, no?
Kaya obvious na to mga kababayan. Bakit sinampahan pa itong si Senator Marcoleta mga kababayan? Yung iba nga baka sila yung nabigyan pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. nabigyan. Tingnan mo diyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba papaplander ka pa eh. Oho. Di ba mga kababayan? Example na natin mga kababayan yung ating pamahalaan ngayon. Di ba? Example na sila mga kababayan. Pero itong si Senator Marcoleta na nagtatapat lang naman mga kababayan ay napo po. Kinasuhan kabayan. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang sandigan bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nagsasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Correct. Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Aha. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Correct. Ha? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Correct mga kababayan, no? Di ba meron ba kayong kakilala na naku po mga kababayan ay hindi nanghingi ng campaign donation mga kababayan? Di ba? Example na natin yung ating Pangulo ngayon mga kababayan, naku po. Ilan kayang bilyon or baka bilyon umabot yung kanyang di ba, nakalap na campaign donation mga kababayan, di ba? Bakit hindi nila yan yung imbestigahan mga kababayan? Pambihira, kaya talaga paulit-ulit na tayo dito mga kababayan. Sobrang obvious yung kanilang ginagawa. Sa contribution din, ha? Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time. Wala. Ito. Alam mo Mukhang ba- test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Ng mga nagtatawan law eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Pagka sinabi yung plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption. Doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Correct. So, asan yung ginawang korupsyon dyan ni Senator Marcoleta, mga kababayan? Di ba? Samantalang yung lantarang nangungurap, mga kababayan. Nako po. Wala. Nga. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya naman, kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oo. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya niya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect Indirect bribery. bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oo. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. ano? Dahil sa Ganon. opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Senator. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga committees. Commission on appointments. Halos lahat sa ng inyo. kasama ko
kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon, eh, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oo. Mabihira talaga yung mga Basta po kababayan, no? kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang nun. kalalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. Truth. Totoo po yan mga kababayan, no? Saksi po tayo sa mga pinaggagawa nila kay Senator Marcoleta, di po ba mga kababayan? Pero sobrang nakakabilib itong si Senator Marcoleta mga kababayan, no? Dahil, di ba, di pa rin siya natitinag kabayan. Di ba? At syempre, example na rin natin yung kanyang anak ngayon mga kababayan. Di ba? Same rin. Di ba? Di pinagsalita mga kababayan. Kung makapagsalita man ay naku po, tila boy, kunti lang, di ba? Pero, lumaban pa rin kabayan, di pa rin natitinag. Kagaya ng kanyang ama ngayon na, eto na, sinambahan na nga ng kaso mga kababayan, no, ng ombudsman. Pambihira. Pero yun lang yung nakakaano mga kababayan kasi itong si Senator Marcoleta ay naku po, magaling na abogado di ba? Kaya yung mga sa pinaggagawa nila bullying mga kababayan ay naku po, booking kagad dito ni Senator Marcoleta mga kababayan, suplak kagad. Di ba? Walang effect mga kababayan. Pero alam naman natin kabayan, diba? Bend the law yung mga nasa isipan nila mga kababayan. Pero kahit papano ay naku po, itong si Senator Marcoleta ay magaling to Kayang-kaya tong malusutan niya mga kababayan. Panigurado yan. yung Commission on Appointments, Yan, isa pa tinanggal yan. din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba Yes po. lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta. Nung siya'y kakandidato ng 2025, nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso ng kalaban Oo. ninyo. Hindi lamang yun. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan, oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey. 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Correct. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera ko, nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics nung totoo ako'y naman yun. Tsaka bata. kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung kulela. Kundihado? Walang Oho. Correct. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Tumpak na tumpak po mga kababayan, no? Wala na. Booking na yung mga pinagagawa nila ngayon mga kababayan. Di ba? Pambihira. At eto pa mga kababayan, pakinggan natin. bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta may plunder. Nagkataon nadamay ako. Alam niyo ho, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation! Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang ho yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Correct. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Ni hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta.
Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga supporter niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Correct. Oo, nakita ko, hindi naman masarap. Oo. Sabi ho nung tinanong ako, sabi niya, wala ho ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming dalawa. Siya na nga ang senador. Ako pa rin ang taya. Kita Ganyan niyo naman, ang kababayan. klase na nangyayari sa atin ngayon. Correct. Ang sabi nga nung una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winarningan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Tama, Ilabas ang kababayan. sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. At eto pa po mga kababayan, pakinggan natin itong buwelta ni Senator SP Alan Cayetano, kabayan. Paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from Yes, po, Senator. 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili Yan! ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. Another booking ang mga ito mga kababayan ni Senator Cayetano. Di ba? Kaya nagkaganyan sila ngayon mga kababayan, di ba? Tingnan nyo naman yung si Senator Erwin Tulfo, kabayan. Di ba? Noon mga kababayan, ay naku po, talagang maka-Duterte yan, di ba? Binanatan sila Trillanes, Riza Hontiveros, di ba? Di ba? Ang tapang-tapang mga kababayan, grabe yung mga bitawan ng kanyang mga pananalita noon, kabayan. Di ba? Pero ngayon, ano na? Di ba? Pambihira dun mo talaga makikita mga kabayan na talagang may nagdidikta sa kanila. Diba? Ika nga ni Senator Cayetano, at sila ngayon ay naku po. Sila po yung 100% independent. Tila ba'y walang nagkukontrol sa kanila mga kababayan. Kaya, pinipilit sila ngayong kasuhan mga kababayan. Diba? Pambihira, tapos yung si ating Pangulong Bongbong mga kababayan ay naku po, tila ba'y hugas kamay na rin. Di raw puro majority yung kinasuhan. Utot niyo po. Ang bihira. Di ba mga kababayan? Kaya po, naku po, ipagdasal na lang natin mga kababayan, no? Sila, grupo ni SP Cayetano mga kababayan, na tila ba'y gabayan sila ng ating mahikapal at naku po, bigyan pa sila mga kababayan ng lakas ng loob para hindi bumaliktad yung iba mga kababayan. Di ba? Yun kasi kapag naku po mga kababayan, di ba? Ayun nga kay Senator Peter Alan Cayetano na may iba silang kasamahan na tila ba'y araw-araw nang tinatakot, kabayan.
Pambihira, natatawa na lang tayo pero nakakalungkot yan. Kababayan, di ba? Pambihira talagang gagawin nila lahat. Pero manalig pa rin tayo, kabayan. Kasi nalalapit na talaga yung 2028 at naku po, dun tayo babawi po mga kababayan sa kanila. Okay, hanggang dito na lang po mga kababayan. Ingat kayo palagi. God bless you po.